Pinalagan ng Juan Bangsamoro ang pagsasama sa Sulu bilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Higitaan nila sa politika, kultura at kasaysayan ang kanilang ipinaglalaban. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sulu is integral part of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinasabi ko nga, walang BARM kung walang Sulu. Dahil diyan nagsimula lahat eh. Dismayado ang mga Moro. Yan ang pahayag ng grupong Juan Bangsamoro sa ibinabang executive order ng palasyo na nagdedeklara sa Sulu bilang parte ng Zamboanga Peninsula. Bilang suporta sa desisyon ng Korte Suprema noong 2024, nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang EO 91 na porma lang hinihiwalay ang Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Effective fiscal year 2026, nasa Zamboanga Peninsula na ang lahat ng proyekto at programa para sa Sulu, maging ang budget nito. Sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, dahil Sulu lang ang tanging probinsyang tumanggi sa Bangsamoro Organic Law sa ilang plebisitong isinagawa sa Basilan, Cotabato, Lanao del Norte at North Cotabato, hindi nararapat na isama ito sa BARM. Autonomy ang rason ng korte sa pag-exclude sa Sulu, pero ito rin daw ang sigaw ng mga Moro kung bakit hindi ito dapat tinanggal sa BARM. Ayon kay Balangi, malaking kawalan ng Sulu dahil malalim daw ang ugat ng mga Moro dito. Ating babalikan, namulat yung mga kabataang Moro noong 1968 na mangyari yung malagim na Jabida Massacre. Ayon kay Leonen, ang massacre na ito sa mga tausug ang nagbunga sa Moro National Liberation Front at hudyat ng sigaw ng mga Moro for self-determination. Higit sa politika, ang cultural at historical roots ng mga Moro daw ang kanilang pinanghahawakan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.